Now, knowing God and His money. Kilala ho natin ang Diyos kagang iyang kwarta. Now, in Psalm 24, verse 1, the Bible says, "The earth is the Lord's, and the fullness thereof." Again, we are going to talk about knowing God and His money. So, in Psalm 24:1, the Bible says, "The earth is the Lord's, and the fullness thereof." O lakip na dira ang kwarta. Kag tanan galing ara dira, no? The verse speaks about ownership. O sit o wala nagapanag-iya sa tanan. So wala kita dira sa aton. No, it is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Pati kita galing na iya sa Diyos. So wala gid kita galing masiling nga, Lord, aring imo nga bahin ha, halin sa akon nga pinangabudlayan 10%. That is not God's part, na, because He owns all of us. He does not just own a part nga ibalik ta sa iya. Kung may ibalikin mata sa iya, balik naton tanan because He owns everything. Oh, three things I would like to share to you tonight. Number one, money matters. Number two, money matters. Parehas ang emphasis ng liwat. Number one, money matters. Number two, money matters. Number three, what matters most. Okay. Number one, money matters nga naon ang mga bagay-bagay pati sa kwarta. There are a lot of things we need to know, we really need as young as you are. So because at this age, how I wish before ako nag-college, I know a lot of these things about money. Wala ko tani nag-obra sang madamo nga wrong decisions that cost me millions. Siguro isip-isip ko sobra na 2 ka milyon. I'm talking about a large chunk of it is education. And time. It cost me money and time. Ang gipang pa-eskwela kung daan, hindi matapagwarta. So, utang ko pa, no? Utang na loob. Wala man na sila kapanukot, no? Family ko, relatives ko, ibang pagid ng friends, nag-sponsor sa akin. But may utang ako nga kind of accountability. Gita eskwela ka namon, di kamusta? No? Nagtambay ka lang pala or nangin maayo man. Hindi ko man, wala mas nagpanukot, literal nga kwarta. Pero balikan ko lang no, sang nabi man nga resulta. So, number two, money matters, no verb. That means magsikap lang ang matter sa science, anything that occupies space, that has mass. Mass, but saying may weight. Money has weight, importance, or significance sa aton kabuhi. It is not a small thing. It is a big thing, much like love, which influences or which has a very big influence sa atong kabuhi. Amuman ang kwarta. In fact, mas dako pala galing influensya niya. No, ikumpara sa pagigugma. If you can still remember, sa bala edad sang tao nga nagasugod batsyag-batsyag. No, di bala kung ato matandaan, puberty stage pa. O dira pa na dayon doon nagaliso ang kabuhi sa kabuhi niya, magsala siya sa desisyon niya at age of 11, 12 to 13, halimbawa, no, unexpected pregnancy ng babae o mag-change siya dayon. Imbes nga giskwila pa tani ka purso sa career, nanay na siya dayon temprano pa. However, ang money starts earlier than teenage years. Istoryata ka lang, no?
Pero ihaba ko na lang guro subong. It is because no, this is one of the big reasons why you students go to school right now. Not just for knowledge. This is the reality. Nga aman, kay kinanglanong mo sang diploma para makaubra to land a high-paying job probably. So, it does not just involve college. Kaya hindi ka maka-college kung wala ka sa high school certificate. Hindi ka maka-high school kung wala ka graduate elementary. Hindi ka graduate elementary kung wala ka ka-kinder. Pila edad ka start kinder? Around 5 years old? Mas timplano pa siya kumpara sa love. In other words, rin 5 years old, ginaprepare ka na sa kalibutan sa kwarta. Pag graduating mo college, matrabaho ka na and you will work for probably most of your life for money. No, so dako gid siya nga bahin, madin untat ka lang at your retirement, no? Kung wala ka sang hindi ka employed, laban-laban, no? Nag-65 ka lang, nag-70 ka lang, gabulante ka man yapon, no? Ay huya ka man siguro sa mga bata mo magpasagod na. Especially kung may mga pamilyano sila kung hindi man dako ang bahay nila, para makasurvive ka man, kabulubaligya ka man yapon, fruit vendor ka, no? Pag kung ano pagidira, para lang masustentuhan mong imo kaugalingon. See, from 5 years old, awan na kadako sang iyang influensya sa aton nga kabuhi. Now, let us go to number 1. Bago pa maubos sa aton time, damo pa naman ni istorya. No, so money matters. Matters nga noun. Now, money itself is not bad. Wala na kita tayo maglantaw pa sa madamo dira nga reference sa Bible, no? Pero ginagamit ang kwarta, it's just a neutral thing. The Bible in fact tells us to provide for our family. No, if we do not provide for our family, we are worse than the pagans, the infidel, the unbelievers. So, ano ginagamit natin to buy food? Kwarta. Ano ginagamit natin to buy house? Use transportation? Money. So, money itself is not bad. It's our attitude towards it that makes the difference. In 1 Timothy chapter 6 verse 10, the Bible says, "For the love of money is the root of all evil." So, it's not money, but it's our attitude towards it. Kita makwarta, no? Ano ang imo ang imo nga balatsagon dira, or attitude towards it. So the Bible says the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, o ginahandom ginila, no? They have erred from the faith, nagka-error sila, nabusingon sang error, no? Sala sila sa pagtuo and pierce themselves through with many sorrows. Puro negative ang effects ng love of money. After all, it's the root of all evil. So money itself is not bad. It's our attitude or how we use it that makes a difference. Tantawan natin alay no how money is made. When I was in elementary, Manog High School, na siguro, so medyo may buot na ko, na ipamangkod ko ako nanay, say ko, ma, paano mag-invest sa stock market? It's like almost 30 years ago. Hindi pa digitalized ang kalibutan. So, it was not that easy. Because I had money at that time. We were taught to save. So, damo ako sa mga savings, no? Hindi ako gastador, pero gusto ko magdamo kay para damo ko baka nga lampangan. So gusto delayed gratification na may tagaan ka allowance, na may monthly allowance ka, pero gusto bakal ko ni karon, wala na ko sang bakal sa iban, gusto ko magdamo. Hindi ko di pa ko kabalo, hindi pa man ko katrabaho, hindi pa ko balo magnegosyo, nahuya ko. Siling ko batian ko may mga investment. Kung paano naman, nang pamangkot ko, nanay ko, hambaya, ay, budlay na yan. My mother was a graduate of commerce at that time. Budlay na, no? Kaya mapadto ka sa mga bangko, budlay din naman at that time, no? Mga stock market, kanang mga investment because you need a broker at that time, no? Nga ara lang kalabanan sa mga banks.
But right now, no, pag may cellphone ka, may wallet, digital wallet ka, no, like GCash, tapos na lang, ka-invest ka na dayon sa iluhod mo lang funds mo dira sa mga kwarta mo dira, no? So it can already make your money grow somehow. Now, the cash flow quadrant by Robert Kiyosaki will help us look at how money is made, no, in different ways. Kung wala nyo pa nakitaan, this is how it looks. No, nag-ubra siya sa cash flow quadrant. Magsiling ka pala nga cash flow, ang flow or movement sa kwarta, pagpasulod, pagpagwa. So, pagpasulod, that is how we know how money is made. May ara siya nga apat na quadrant or squares or compartments. They represent 4 groups of people or 4 ways nga ikaw maka-earn. No, especially pag ikaw young, no, wala ka pa dahil ka-earn, well, you earn allowance, if you call it earning, gabaton ka allowance. But later on, when you graduate, this is what I experienced. No, nakibuti ko, pag-graduate ko, naalad ka pala for like 4 or 5 years sa college. Gabaton ka pero minsan daily allowance, as long as may klase. Pagtapos na sa klase, eskwela, no, pagbugtaw ko sa aga, so wala na ko klase, lipay-lipay ko. Gusto ko magpa-city, maglagaw-lagaw, wala ko sa may mabaton, allowance. Ilang tao ka dahil kung may savings ka, may pamlite ka. So, wala ko nagpahuway ko anay, no? Hindi ko parehas sa iba nga nag-job hunting dahil kaya kinapuli ko bala. Imagine mo, it was like 16 to 17 years of education, of school. No, at a very young age, burang edad, dira ka na ng bulat, ang eskwela ka, and finally natapos ka, doon freedom. Ba't naman naintindihan nyo na, no? No, sa mga nag-graduate na, yes, hindi na sila. No, for many years, imagine mo, nahigot ikaw sa muna no routine. Yun, gulpi ka lang, kibot ka lang, pag-graduate mo, kibot ka lang, gulpi lang, doon naglain. Doon sa uahan ka bala, pag bugtaw mo, doon kabungkaras ka, ano gani, din ko gani pakadwa, ano gani oras to, appointment ko, wala na gali. So, think ko, ma-rest ko bianay, no? Hindi ka rin mangita obra. So, for many days, many weeks, o paburaw ko perme, sa suling ng bala ko yung mama nga, mangita na to trabaho, kay hindi ka na-covered sa PhilHealth ko. Think ko, ano na? No, that is one of the financial things, matters, nga hindi ito na ma-discuss maayon sa buong, no, kay due to limited time. Pero, kinanglanon na ito mabalan, no, wala siya, unfortunately, ginatulog sa eskwelahan, pero kinanglanon na ito mabalan, kay pag tubangon tagit na later on, bayaran na natin, and we have to avail it, all those many things. Now, we were told to get a job. Muna siya ang alabanan na paagi nga makakwarta kita, no? Madamo sa aton, diri ang muni ang ginaubra. So letter E stands for employment or being an employee. Letter S, no, aron ESBI ng yang cash flow quadrant. So E stands for employing, S stands for self-employed, letter B stands for business owner, and letter I stands for investor. We are talking about how money is made. All these 4 people makes money. Kalabadan sa aton, ara sa employment stage. So what do we have there? We have a job. So ikaw employee na later on, you have a job, may trabaho ka, bayaran ka sa trabaho nimo, laban-laban by the hours, ag may fixed lang a rate. Now, kung ikaw naman self-employed, amo na siya ang mga tao nga wala na sang boss, no? Halimbawa, mga doktor, nag-clinic, no, mga architect, mga naga-freelance, kumbaga. So wala sila boss, sila ang boss kag sila man empleyado.
Na halimbawa, pagid mga bagabantay tiyanggi, no, nagtiyanggi siya, tawag na, no, pwede mo siya sa SK small business, siya ang boss, siya ang empleyado. Pag masakit siya gani, wala man galing benta, no, kay siya man ang empleyado. So siya man gasugo sa iya ko galingon, kung saan lang siya ma-report, ilang oras ang iya nga gamiton. So, muna siya kuno, no, sa ES, may anak sila nga security, silingon, financial security, inabayran sila, no, as long as nag-work sila. Ang B naman niya is business, wala siya trabaho, but he has a business, he built a system, and he hires people to work for him. Okay, may mga tinawo siya nga nagatrabaho para sa iya. Ang investor naman niya, wala man siya gatrabaho, kay may kwarta siya, kag ginabutang iya lang dira sa investment vehicle, kag nag-grow lang na siya, no, on a daily basis, on a monthly basis, or on a yearly basis. So, if you are an employee, you have a job, you work for money. So, self-employed naman, you own a job, but also you work for money. If you have a business, you own a business, a system, and people work for you. You earn from them. And when you are an investor, you don't work for money, and you don't have people to that works for you, because money works for you. So pag investor, kinanglan mo na ako ang kwarta. No, pag business ka, of course, kinanglan mo man sang kapital, sang kwarta, knowledge, and skill and time. Now, may mga pila ko bla kilala nag-start as an employee, ESL teacher, na blas in English online. Na-realize siya siguro nga ay natrabaho ako sa kumpanya, madala ni sweldo ko, for example, 150. Pero ang ginasukot sang employer niya sa estudyante, for example, 300 pesos. Because the employer is a businessman. So, sabi ay, 150, 300 gali bayad sa estudyante. 150 na bayad sa boss ko sa ako. Ang 150 iya. Kung ako na lang di boss. Ako ang boss. Ako ang matulog. Ako, tanan nga 300. Nagsaylo siya sa self-employed. This is a true story, ha? Self-employed na siya. Nag-quit siya sa trabaho. Nag-resign. Nangita siya sa estudyante online. No? Kag, na-earn na siya 300 pesos an hour. O later on, abaya, excuse na kamaya. What if gusto ko magdako pag ginakon nga income? What if there is 10 of me nga nagatulo? So that would be 3,000 pesos an hour. So gito Brian, nag-hire siya sa teachers. Now he owns a business. He's now a businessman. Millionaire na siya subong. Tingko sang una, upo dahil lang kami sa youth, subong milyonaryo na, di ba? Ako, nagyapon sa employed kag self-employed. So, now, all of this makes money. Depende na lang sa imo. No, kung diin ikaw dira. Kung magdako pag kwarta niya, pwede naman siya ka-invest naman sa iba. May mag-open na iba na school, masilay siya, gusto kinanglan mo kapital, sige, I'll help you 50% of the kapital kinanglanon. Ihatag ko, ngayon lang ko sa share, so investor naman siya. Now in Ecclesiastes chapter 11 verse 2, ang basang Bible, give a portion to 7 and also to 8, for thou knowest not what evil shall be upon the earth. Ano ginahambal dira? Multiple sources of income. Give a portion to 7 and also to 8, hindi lang kay isa. Kaya wala kang kabalo kung ano matabo, no, sa isa ka portion, no, sa portion 1, sa portion 2, kung magstay na, kung masunog, kung malugi, o kung magapadayon. So kung may malugi na galing isa,
No? At least may ara ka pa nga iba nga sources of income. Pag pandemic, damo-damo FA, dulaan obra, flight attendant. Ang isa ka kilala ko ngayong people, kin-advisean siya sang iya nga parent, ang balya, gusto niya mag-flight attendant. Mag-flight attendant kuno balaan, kinanglanon mo sa any 4-year course lang. Hindi kinanglanon tourism or something like that. No? Any 4-year course. So, hambal sang parent niya, wa ka psychology. Wa ka man dayon board exam. Pag graduate, pagkapasa mo yung board exam, psychologist ka. No? Or licensed psychologist ka. Apply ka dayon FA. No? Sinuwa ka, kung babato mo dito, licensed na psychologist ka na, kag flight attendant kapag yun. Time comes mag-pandemic, liwat. Wala na trabaho mga flight attendant, psychologist ka. Well, at least may duwa siya kang sources of income. May isa naman kayang people, amuman, mga pilot or flight attendant man as a pathway. Yung kwa iyan, kwa isubong. Daw tourism wala mo. Ati, sige no. So kung mag-pandemic, ano siya? Tourist, tourist. Kung hindi siya flight attendant, hindi mo siya pilot, tourist guide. Hindi siya mag-guide, no? Kay lockdown kita gani. At hindi man kita pa eskwela, no? Sige lang, kapay may mga diskarte, mas ka siguro. May naghambal, do put all your eggs in one basket. So that is having multiple sources of income. So that is good, yung may ara kita nga, multiple sources of income. Okay, what if may namig yung trabaho ni mo pero nagkasakit ka? Hindi ka nakakadto sa trabaho, nag-terminal illness ka pa. No, may kilala ko nga bedridden na siya. Pero nag-aubra siya sa computer, virtual assistant. Pero medtech ang iyang profession. Trabaho di man siya, no? Yung practice mo yung profession, nagmasakit siya galing at home, virtual assistant siya. Sa Bible, may isang nga nag-practice na diyan sa Proverbs 31, the virtuous woman. Ano ba sa verse 16 sa Proverbs 31? She considereth a field and buyeth it, real estate, properties. With the fruit of her hands, she planted a vineyard. Nag-earn niya real estate, nananom siya, agriculture. Sa verse 24, she maketh fine linen and selleth it. Balan mong virtuous woman, ibala, isan gid man. May real estate na siya, may agriculture na siya, may ara pagid siya nga tela, manufacturer siya. Ano pag kita pasang verse? And delivereth girdles unto the merchant. So, manufacturing kag supplier pagid siya, wholesaler sa mga retailers. She delivereth girdles unto the merchant. No wonder virtuous woman tawag siya. When we say virtuous, that means morally excellent. This woman is really excellent. These are just one of the few characters that is found sa ining virtuous woman. Wala ka na gani, no? Ang mga paano siya magkabalaka sa panimalay niya. No? Parang business-minded. So, 4 businesses, 1 woman, multiple source of income. Again, how I wish I learned these things before I went to college. I learned business, graduate ako college, palagwa sa board exam. So, it was then, no, na-introduce ako sa business, na-invite ako sa networking business. So, sa orientation, grabe sila change sa mindset. Na-change na ako ng mindset. Na-inspire man ako. Na-motivate, most importantly, na-open ako ng mind to other possibilities which are really good and very possible. Ano galing kay graduate na ko? Nursing. Din-purso ko ba, no, somehow. Pero wala kitang work sa akon. It was then I realized that I really made a mistake. So it cost me years and again, millions of pesos.
That would include your tuition, the miscellaneous, mga outreach ninyo, mga boarding house, maybe adlaw-adlaw pagkaon, transportation, exams, etc. and many more. It would really cost you more than 1 million. Hindi ko na mabalik. Pero kung pamangkoton ako, nung ko nag-ginulsol, bala ako. Nag-ginulsol ako sa time kang kwarta nga nauyang ko. Pero sa life lessons, wala. So sa title, o sa profession nga nakong title, wala ko ginulsulan. No? Sa madamong ng mga bagay nga na-learn ako sa knowledge and skills, no? And attitude, wala ako na ginulsol. Sa time lang kag sa kwarta. So that is why I said, no, if I have learned this earlier, sang gamay pa ko balaan, pigado kami. I grew up in a pastor's family, so pigado. Gusto ko lang magtawhay manamon kabuhi kag maghatag sa Ginoo. So, and at that time, wala na ko sang may iba pa nga nabalaan nga dasig kag dako makakwarta ko di nursing lang. In fact, in our time, no, tawag siya nga kurso ng bayan. Damo-damo sa mo nagkuha sa nursing, tawag man ng mga lalaki, ng mga ligoy, computer boys. Kaya hindi gid bala pang hospital, no? Kasi pag-graduate namon, madamo sa mon wala man nag-pursue, no? Iba nag-call center, nagkunano pang nila. Because probably we made a wrong decision. So kung we are informed of the many of the other options, mas makasave kita sa time, money, and heartaches. May heartaches pag rin, no? Because, you know, imagine mo, no? Damo-damo ng tao na expect sa akon, no? Na ipursu ko ina, including my family, and I broke their hearts. So, it is very important to know money matters so that we will make informed decisions later on. No, at least, no, balaan natin, oy, ginpili ko na ni balaan ko na ni ang matabo sa ulihi, mga possibilities, so kung na siyang i-pursue na akon. Hindi nga nag-college ka lang, just for the sake of going to college, because everybody goes to college, although it was not like before, ang tao, kabuhi man, bisan wala nag-college, nagiging successful man, bisan wala sila ka-college. No? Ikaw nakisabay ka lang sa routine nga purposeless, wala imo purpose, basi mag-uyang ka man. Now, number 2, money matters. No, nga ginatunan siya nato because may weight siya na at the age of 5 years old, pag tungtong mo iskila, gina-prepare ka na for this kind of world. No, kag kung magsalaga ni ang desisyon nimo sa kabuhi, di madako man ang iyang ego o impact sa uli. In Matthew chapter 6 verse 24, basang Bible, no man can serve 2 masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. He cannot serve God and mammon. Ang basang first phrase, no man can serve 2 masters. O, hindi ko na pwede. Naduwagit. Dapat isa lang. Sino na siyang duwa? Ay, grabe. Sa punta, no? You cannot serve God and mammon. Ano ng mammon? That means money or wealth. Grabe. Kabugat sini. Because ang karibal diri sa kwarta is no less, it's not even love. Like kami papili between money and love. It's between no less than the God of the universe, the creator and owner of everything. Ay, kagabi, ini nga klasis ang bagay. Sa isa ka book na title, yung Purpose-Driven Life. Ang baldira, no? Damo ko no sa drivers sa aton kabuhi. Kung may salakyan ka bala, nga may driver, nga hindi ikaw, bisan ka balo ka man mag-drive. So, daloon niya ka sa mga lugar na hindi mo gusto. Sa kabuhi naton, kuno may mga amo sina. And money is one of those drivers.
ga-drive sang kabuhi naton, sang direction sa kabuhi naton, sa mga desisyon naton sa kabuhi, bisan hindi naton gusto. Halimbawa, kung manggaranon pamilya mo as in super rich and you have 100 million pesos in your own bank, matsyag mo ay no, ara ka man balagi hapon sa sitwasyon mo subong, ara ka man gyapon sa eskwelahan mo nga school mo subong, ara ka man gyapon sa kurso mo subong, ha? Kasi ara ka sa public school ka na, kasi nagpa-private ka na. Kung sa daw medyo budlay kang eskwelahan, kasi sa medyo may mga ngalan na bulang eskwelahan nga mahal. Okay? No, kag kurso mo gid nga gusto mo nga passion mo. No, kay mas kay ay wala ko yung galagas sa kwarta, di kaya kinanglan mag-risk ko sa kabuhay ko sa dagat o sa kahanginan, sa aeroplano. Di lang ko yan, no, ma-design ako di sa interior, sa balay, no, sa mga kaumahan, sa mga sa mga mansion. Kaya mo na yung ako nga passion. You see, no, if money is not the driver of our life, laban-laban, lain man direction sa kabuhay mo sa buong. Dira nagasulod man no, ang hambas ng iba nga retire young, retire early. Kung nakakita ka na sa paagi nga makita mong kwarta, na makita mo at the age of 65, no, halimbawa no, kung the mga minimum wage earners lang abi no, mga the ratio lang ni 10 to 20,000. No, laban-laban you will be working until your retirement age. Pag pila lang na no, mga pila na ka milyon, butang tagi 10 million. What if ang 10 million na imbis na trabahuan mo 40 years, nakuha mo in 10 years time lang? So you have 30 years ka extra, laban-laban, oh, okay na ko yan, no? Gamay lang savings ko sa bangko, pero buhay na ko na eh. Hindi na ko yan magtrabaho, ma-resign ako, and I will do what I really want to do. No, you have 30 extra years. That is, if we realize and recognize that money is not the driver of our own life anymore. And some people have found a way to do it. So, they really resign or retired early in their life. When I say retire, they retired from making money or working for money. So, because they found a way nga bisan maguntad sila trabaho, may income yapon nga sulod. So they really did what they want to do. Oh, ara sila iban sila ara sa simbahan, iban sa ila pastor, no? Because they found a way how to earn money even if they will not work for it anymore. Kadugdong kamo ginas ng cash flow quadrant. Try nyo na study. Kabalo ka mo no, share ko lang gamay. Mubos ng tayo na to no, sa istorya. Sa sunod naman ang iba eh. Just early this year, may namit ako nga friend na wala kami nakita ay for 10 long years. Pagkita ay namon, oy, asenso na sa kabuhi, may car na siya. Gilibre ako magkaon sa Yaki Mix. So, something, it all you can like that na. Kami no, ako niya it was just catching up or istorya kaga congratulate is an achievement na. Nakibot ako bala no sa ginhambalya sa akon. Hambaya, kabalo ka. Sang una, ginsharean mo ko sang ini nga mindset niya. Before mo ako ginsharean sina, all I know nga makakwarta ang tao is pagi sa pag-ubra. Nakibot kita ko, sa ginsharean mo ko nga, may other ways pagali. And it was also at that time, we were really very poor. Pag gindala mo ko sa McDo, yung pakao, dito mo ginistoryan, kapag first time ko to actually nga nakakaon, hindi, no, actually kadumdum, no? Siya ang istorya. About 10 years ago, probably more than that, no, sa first time na mo na-meet, college siya. Tigado sila kayo. As sa mulihin, no, wala mo siya kabalo kung paano yung naubra, pero somehow, no, in the past few years, nakita siya paagi, naka-breakthrough siya, and wala man ko namangkot, kag wala mo siya gahambal, but I think he already hit his first million. Mas una pa siya sa akon. Kag na-share sa akon, and at that time, I was really so surprised and was so inspired. No, kasi ko, ay, ini nga mga bagay, ginahandom ko lang sa una.
Na do ka imposible, wala sa amo sa nga pamilya na ko Brazil. Ginhandong ko lang, kay pwede man siya gali matabo. Natabo gali siya, mas nauna pa siya. Subong siya, nag-inspire sa akon. And I was not asking him to pay back to me. O do ginubraya sa akon. Kung pamangkuto niya ko gani, I would tell him to pay it forward. In which he is doing as well right now sa Ila Church. So, kanami namin, no? So I hope no magpadayon. He's very young, 30 plus. He's not working anymore. He is owning a business. Not working for a job, but he's owning a business. So balik na sa Matthew chapter 6 verse 24. This is how weighty money is. Nga man, imagine mo, para ikaw makadako sweldo, makanami sweldo mo, bira-birahan mo trabaho, na may mo performance. Hindi ka mag-absent sa klase mo o sa trabaho mo. Even if it is Sunday. Even if sometimes di ka naka-church, no pala naman schedule sa church services. No kay may trabaho mo. Ang pamangkot mo, gusto mo ginamla at that time sa trabaho, kunara sa church, the fellowship sa mga fellow believers mo, sa simba sa Ginoo. Probably gusto mo man magsimba, dahil ka may work, may driver, nga hindi mo gusto, pero wala ka may mahimo. That is why mo nang ginabasa sa Bible, na this is a master as well. And the Bible says, we cannot serve two, we just need to serve one. And if we think that God deserves all the worship, the service, then we must find a way to deal with this mammon. Otherwise, this mammon will drive our lives, all of our lives. Hindi lang siya ga-start sa work pati pa sa school. Siyempre, nami almost school mo para mag-nami grades mo. So, tanan nga practices, tanan nga assignments, tanan nga group projects and performance tasks, pulaw-pulawan yun na, bilog nga semana, isang Domingo. So, Monday to Friday, eskwela, Saturday, pahuway ka. From school, kinapoy ka git, pag Sunday, dala ka mo practice, dala ka mo ubras ng research, dala ka mo ubras ng project. Ako nang ubras ng dito sa iba, no? Palabanan. Hindi sila kasimba. For all, it would run, no, for all their school years. And how about pag-graduate nila school? At i-carry over lang na pag-work naman. Matthew 6:24, no man can serve two masters. In 1 Timothy 6:17, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. May karibal na naman din. Sila na naman. Hindi kita kuno magsalig sa hindi lang kay riches, but uncertain. But rather magsalig kita sa living God who gives us these riches to enjoy. Nagsala kita, no? Diri kita nagsalig sa ginhatag, no, sa riches sa ginhatag, sang sa naghatag sa gininga riches. In Deuteronomy chapter 8 verse 18, for thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth. Let us remember the Lord our God, for it is He that gives us the power or the ability to get wealth. Kung hindi ka pag-i-preserve sa Ginoo, sa imong pagtuon, sa imong pagpulaw-pulaw, pag masakit ka din. Muli nga tabo sa isa ko ka friend, ikuha siya polsay, kay malo siya. Ay, si friend, papisan magtuon, pulaw-pulaw man, nagkasakit. Kung wala ko nagsala, Crohn's disease sa mga nakabalo, no? It is a very rare na stomach illness. Sobra ka sakit, sobra ka uncomfortable, ligid-ligid sa katrip, nag-untat eskwela, untat gid. Napalaw ay, balaga suka siya. Imis arak sa eskwela, gulpi ka lang masuka, kaya lain siya, di mo.
Punta siya, di ko kadugdam no kung months or even years, wala na bala natapos yung tata niya. Kung may pressure pa na bala, no? Dapat maging excellent lagi sa academics, gintimuan niya man bilang isa ka matinumanon nga bata, maayo nga bata. Pero sa natabo na siya, hambal niya sa amon, yan naghinulsol ko. Ngagin, bira-birahan, yung gigin patay-patay, ito gitoon. Kay ang sakit ko subo, nga feeling ko doon di rin ako matapos, hindi man kabayad. Another story. Though this, sinilang lang ang pandemic, kundi tanan na lockdown, wala sa damong negosyo na close, may isa ka tao. So tanan nga negosyo na online, like Shopee, may ara siya. Account sa Shopee, pamaligya siya. Nag-boom. Sobra ka-boom sa ginana baligyan ilang mga bagay-bagay. Gabing pulaw ya, wala na siya masyado tayo magkaon o kung mag-prepare sa pagkaon. So, ang mga instant foods na lang, mga fast foods, kung ano dira, natasig ang lutuon. Anong tabo siya? Few years later, nalipat ko sa sakit, no? Pero doon sa stomach man, nag-ego, okay? Anong tabo? Magluwas na nag-untat siya sa trabaho niya na, sa negosyo niya. Ang health na compromise, ara siya sa ospital, ang bill niya by the hundreds of thousands. So, though hindi man kabayad, no? Hindi maging milyon-milyon pa nakita niya. Pero muna, no? Because, you know, kung ga-start up lang negosyo, di mo, ga-start up lang earn, no? Kung may momentum, ganun gusto mo sa gudon, but it costs you your time, it costs you your strength, it costs you your health. Wala pa no? Wala pa damit lang ang spiritual life. Kasi hindi ka nakasimba naman. Kung ka devotion sa Ginoo. So let us remember the Lord our God, for it is He that giveth the power to get wealth. That we should have a work-life balance. Tandaan, ang ini nga kwarta, it is very dako nga aspeto, very influential sa ato nga kabuhi, but it may cost us our lives. So let us not get too busy working for a living that we forget to live our lives. About more than 10 years, 13 years siguro, naging virtual assistant ako when VA was not a big thing pa. So, Monday to Friday night, gatrabaho ako, 8 hours, like 12 midnight to 8 in the morning. Then, and Saturday morning, tutulugan ko na bilog na Saturday and Sunday, bilog na Sunday, ara ko sa simbahan. Muna routine ko no for almost 2 years. I find it so dry, kay naanad ako balano nga Saturday, Sunday, ara sa church, ga ministry. No, Monday to Friday, of course, ara kami sa eskwelahan, sa eskwela pa. Or may attend kasi mga church activities within the week. Pero siling ko, amo na lang gini balang akong kabuhi for the rest of my life. No, sang wala ko pagin balikan na ako ng nursing at that time, no, pag bago ako graduate sa college, I was offered that job. Singko ko mong hindi i-pursue na po, no? For the next 40 years, natrabaho ako kung gabi kung sa diinta ng tulog. Pagtapos ang trabaho na ako sa aga, kung sa diinta ng bugtaw na may energy na ako, wala na energy, so matulog man ko. Pag bugtaw na ako, mga tao tulog naman, matrabaho naman ko. Tapos sa diin, tanang tulog, batuan kong katuyo. Muling kabuhi ko for the rest of the week, I find it so unproductive and meaningless. So ginugla na ako, no? Ang iskilahan naman, wala no, Christian school, kupad mo lang balay. Nag-part-time ko dira. So makompromise na ako nga tulog. Kung part of my time, like half day, natudlo ako dira. So at least no, I can talk to people, I can talk to children, I can teach them, I can touch lives, I can make a difference in my whole week. Isang kapoy lang, no? At the same time, I earn money. Because I realized at that time that I was having a living, a good source of income, a living, but I was not having a life. And it is not worth it.
That leads us to, tapusin ko na lang nila. I'll make it very quick. What matters most? Kung amo ni siya kadako sa ka-influensya ang kwarta, ano bala ang matter sa labaw sa tanan? In Matthew chapter 7 verses 24 to 27, may duwa diri ka tawo again illustrate si Jesus. No, ang isa ka maalam nga tawo nga nagpatindog sa iya balay sa bato, which is very strong foundation, and the other one sa sand. No, dasig patindog balay, pagkutkot mo humok mo, pagkutkot mo aran dayon sa bato matiltig ka pa, gamit ka pa heavy equipment, magasto ka pa, madugay. Pero pag-on, diriya, barato, kag mas dasig. Ginabdan sang bagyo, natumba ang hangbalay nga nag-pundar sa shifting, sa sinking sand. No? Hamali Jesus, kung ang sino gani, no, ginahamalan akon, gapamati, kag ginobra niya, I will liken him unto a man which built his house upon a rock. No, kabalo mo in that illustration, damo kita sa lesson nga makuha. One is that no, the house is like our life. Din bala naton ginapundar ang aton nga kabuhi. Is it in the rock, the Lord Jesus Christ, or on the other foundation which is sinking sand? Now, kung masilig ka, nami, hindi dira ka magpunda sa balay mo sa igang, sa bato kay pag-on siya. No? Di ang bala Jesus, kung gusto mo dira, dapat ikaw gapamati ka sa kinahambal mo kag ginaobra. No, ang hambal ko sa imo diri ka magpatindog sa imo nga balay, sa imo nga kabuhi sa bato kami. Pero nga madamo nga tao diri wala ka patindog sa ila balay kay Jesus, ila kabuhi kay Jesus. Kag sa iba nga bagay, kalibutanon nga bagay nga nagaliteral, gakaulanan, gakabahaan, gakasunog pa. Ang pamangkot sinunan nagsugo sa ila. Kaya ang sugo yan ni Jesus diri sa bato. Nga ang madamo nga tao bisan Christian pa diri sa iya nagapatindog sa iyang kabuhi sa kalibutan. Muna ang ginahambal dira, no? Si Manny Pacquiao in one of his many interviews nga mo monitor mi nambal niya, ipamangkot siya bala ano nga agap bulig ka sa pigado. No? Reach out ka down sa pigado. Amaya bala mo ako sa una pigado man. And besides, niya anong kumaling kwarta kaysa ulihi, hindi ko wani madala sa next life. And he would quote 1 Timothy 6:7, for we brought nothing to this world, and it is certain we can carry nothing out. That's why I give them away while I still can. Napatay ko gani, no? Wala ko ni madala. Mapili na dire, tanugol lang. In Matthew chapter 6 verses 19 to 21, lay not up for yourselves treasures upon earth. No, very direct. In other words, hindi ka mag-invest sa kalibutan nga aman. May-ari diri nga mga moth and rust na nagakorap, kag may mga kawatan nga nagapangawat. Kung isa pati ang kabuhi nimo, makawatan niya pa. Hindi makuha kung mabato ka. Amo nang makuha mo diri kung diri ka invest sa kalibutan. May moth and rust. Rust is tuktok. A moth is ano gani nang puti nang makatol. Lipat na po, tandaan ko ni kagina, tamasok, something like that. Do puti. Kabalo ka mo ang moth subong itong na ulo. Tag-ara na sa gobyerno. Diba, ara pa sa mga ahensya sa gobyerno. Hambal sa verse 20, dito ka invest sa langit. Wala na dito sa mga moth, mga tamasok na kurap. Wala naman mga kawatan. For where your treasure is, there will your heart be also. You know, kung ikaw wise investor or businessman, halimbawa, no, sa isa ka business establishment, pagkita mo ganit pirmi na ginabahaan, no, prone siya, dedikado siya sa linog, prone siya sa fire, laban-laban, hindi ka dila magbutang sa ginawa kwarta. And this is what Matthew chapter 6 verses 19 to 21 is saying.
Hindi ka dira magbutang sa mga bagay nga madula lang. In Colossians chapter 3 verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. Nga man, ang magluwas pag nato sa literal nga mga baha, may sunog pa. Dira sa 2 Peter chapter 3 verses 10 to 12, last verses ni. Ang basang Bible, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. Kita ka mo sa mga movies ng asteroids sa kahulog. Paghulog yun sa atmosphere, gahawan ang atmosphere ng clouds. No, when the Bible says heavens diri, laban-laban, first heaven, kita naton. Or probably second heaven, ang universe. Hindi ang third heaven nga abode of God. No? And the pagkahulog yun sa duta, pwede, no? Depende sa, when we read the book of Revelation again, it will really damage the earth. The elements shall melt with fervent heat, the earth also, and the works that are therein shall be burned up. Ang tanan ni mong hard work, the works, diploma nimo, gipulaw-pulawan nimo, wala ka lang nagkaon-kaon, ang ginawayan niyo sa groupmates, sa classmates niyo, para lang makuha na, masunog lang. Ang trophies, ang medals, ang achievements mo sa work mo someday, ang kwarta, ang ginbakal mo sang mansion, ginbakal mo sang salakyan, ginbakal mo sang mga kabutaan, pati na masunog lang. Kita na kamo sa mga tao na sunugan, iban OFW. Pagpuli nila, naglakad halin lang sila balay, pagbalik nila sunog na. Grabe ang gilibion. Nga man, years of sacrifice sa isang iglap, sunog lang. Wala na. 10 years, 20 years abroad, di na mo ginpundar. Grabe ang gilibion mo, so devastating. Bumuho ang mundo mo. Wala na, abo na tanan. Amo na ginahambal sa 2 Peter. If we put our lives, our money here on earth, masunog lang. We should invest in eternity. We should invest in eternal life. Dito kita sa mga bagay nga wala nagalipas. Ang nagapadayon as sa walay katugtuban, hindi nga good for 70 to 100 years lang. So what matters most? Where are you in right now sa imong financial side? Ara ka na ba sa nag-work? Ara ka na ba sa nag-asenso na success? Nagabang pamakal na? Or ara ka pa lang sa pag-eskwela? Kamusta? Pinapatay-patayan? Kapatay-patay ka ba tuon? Patay-patay ka ba meet sa other people's expectation? Patay-patay ka ba sa work na para mag-ginhawa, ako ang ginhawa sa kabuhi mo? Ang pamangkot, is it worth it? Kung abuton ka sa masakit, abuton ka sa lockdown, abuton ka sa mga madamo nga mga bagay, ng mga unfortunate events, or probably nag-invest ka tanan ina no ginbutang mo lang diri sa kalibutan, kag matapos kang kabuhi mo diri sa kalibutan, kag wala ka man may madala. And in the end, the last days, masunog mo lang gihapon. Kag wala ka may napunda dito sa langit. That would be the greatest financial loss. No, nag-enjoy ka for 70 years. Probably hindi ka 70, no? 10 years, 20 years, 30 years lang, nagtrabaho ka for many years. Muna lang enjoy mo sa imong wealth, sa imong na-accumulate ng money, income, and wealth. And for the rest of eternity, the judgment seat of Christ, ang imong ginobra, masunog lang sa kalayo, kay wala quality, wala eternal value. So what matters most? You cannot serve God and Mammon. Here on one side is God, and the other side is one of the greatest influencers, one of the greatest uninvited and unsolicited drivers of our life. Pero, siya pa ang nagadikta sa aton na kabuhi.
kabay pa sa subong nga gabi. Somehow, no, sa madamo pa naton nga pwede istoryahan, gamay lang aton tandog, pero somehow kabay pa na inform ikaw so that you will make informed and wise decisions when it comes to your finances. So knowing God and His money. We should do everything for the glory of God. After all, the money that we work hard for, iya man, why can't we just work for Him? Can He not pay us? Of course, when I say work for Him, di man po silingon sa sibakan na magtrabaho. But that is something for you to figure out.